si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inihayag ng Department of Health o DOH kamakailan na noong ika-29 ng Hunyo, tumaas ng 30% ang bilang ng mga kaso ng dengue sa pagsimula ng tag-ulan. Ayon sa pinakahuling datos ng DOH, mula sa mahigit 6,300 kaso ng dengue na naiulat noong ika-19 ng Mayo hanggang ika-unang araw ng Hunyo, ang bilang ay tumaas sa higit 8,200 mula ika-2 hanggang ika-15 ng Hunyo. Ang kabuuang bilang ng mga kaso ng dengue mula noong nagsimula ang taon ay umabot na sa mahigit 70,000 kung saan 233 naman ang namatay. Samantala ay patuloy na hinihikayat ng DOH ang publiko na sundin ang 4S strategy upang labanan ang dengue. Naghahanda na ang lungsod ng Quezon para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang buong preparasyon alamin mula kay Daniza Lopez. Bilang sa Quezon City, gaganapin ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ika-22 ng Hulyo ay ibinahagi ng lungsod ang lubos na pagkahanda nito para sa kaganapan. Katuwang din ito ang Department of Public Order and Safety, Task Force Disiplina at mga opisyal ng barangay sa Quezon City Police District o QCPD para matiyak ang kapayapaan sa lungsod. Nakatakda namang ipakalat ang nasa 6,500 kapulisan ng QCPD para magbantay sa SONA. Upang maging maayos naman ang daloy ng trapiko, ay ibinahagi ni QC Mayor Joy Belmonte ang karagdagang traffic enforcers kung saan maglalabas din ito ng rerouting plan para sa mga motorista. Para naman sa mga biyahero ay tiniyak ni Belmonte na mayroong nakaantabay ng mga libreng sakay ang QCity bus. Dagdag pa nito, nakabantay din ang mga emergency service para tumugon sa mga hindi inaasahang pangyayari na maaaring maganap. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala sa publiko ang Bureau of Customs o BOC ukol sa paglaganap ng modus na parcel scam. Ang scam na ito ay nagbibiktima gamit ang mga social media apps kung saan magpapanggap sila bilang online seller na kailangang bayaran ng biktima ang nasabing item sa pamamagitan ng pagpapakita ng peking resibo at tracking number. Ayon sa BOC, upang maiwasan ito, siguraduhing lehitimong account ang kausap at i-track ang dokumentong ipinapakita. Agad namang isuplong sa BOC ang mga ganitong insidente. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng dengue, tumaas ng 30% noong Hunyo bunsod ng tag-ulan. First Lady Liza Marcos bahagi na ng PCG Auxiliary Force bilang Vice Admiral. PBBM at DA pinasinayaan ang pagbubukas ng malawakang dam project sa bansa. PNP buo ang suporta sa panukalang batas na ipagbawal ang online gambling. Pagpapataw ng buwis sa mga online seller nagsimula na. Pilipinas inilunsad ang Cruise Visa Waiver Program upang palakasin ang cruise tourism. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nasa 1,600 pamilya ang naabutan ng tulong ng Office of the Vice President o OVP kung saan tumanggap ang mga ito ng relief box kasunod ng malawakang pagbaha sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kada kahon ay naglalaman ng mga hygiene kit, kumot, banig, kulambo, tsinelas, water jugs at iba pang kailangan ng mga nasalanta. Patuloy namang tinitiyak ang kaligtasan ng mga benepisyaryo sa kabila ng nagpapatuloy na sama ng panahon sa bansa.
Mula sa 200 na iulat na pekeng birth certificate, umakyat na ito sa 1,200. Pangamba ng mga mambabatas, isang malaking banta ang mga insidenteng ito sa pambansang seguridad. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Labis na ikinabahala ng mga mambabatas ang natuklasang tinatayang 1,200 na insidente ng peking birth certificate sa Davao. Nakarehistro ang mga ito sa Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Ayon sa mga ulat, karamihan sa mga ito ay mga Chinese nationals. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang pagkadiskubre ng mahigit 1,000 peking katauhan bilang Pilipino ay isang banta sa public order at national security. Pangamba niya, ilan sa mga ito ay posibleng bumibili ng lupa, bumubuo ng korporasyon at naihalal na bilang kawani ng pamahalaan. Sentimiento naman ni Senate President Chis Escudero, tip of the iceberg pa lamang ang mga impormasyong ito. Aniya, hindi si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go ang una at huling nakakuha ng peking birth certificate. Ito ay dahil 2016 pa umano nakakuha ng peking dokumento ang nasabing mga Chinese nationals sa pamamagitan ng late registration. Samantala, pagsisiwalat naman ni Senator Coco Pimentel, lumalabas sa investigasyon ng NBI, karamihan sa mga kumuha ng peking dokumento ay mayroong criminal records. Dahil dito, aasahan umano ang investigasyon ng Kamara at Senado ukol sa insidenteng ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong Martes ay inilunsad na ng gobyerno ng Pilipinas ang cruise visa waiver na gagawing mas madali at maayos ang pagpasok sa bansa ng mga dayuhang nangangailangan ng visa na magbabakasyon sakay ng mga cruise ship. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, inaasahan ang programang ito ay makapagpapadala ng mas maraming cruise passengers sa bansa at mas mapalakas ang sektor ng turismo ng Pilipinas. Maaring mag-apply ang mga kwalipikadong dayuhan para sa waiver sa e-service portal ng Bureau of Immigration. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng dengue, tumaas ng 30% noong Hunyo bunsod ng tag-ulan. First Lady Liza Marcos bahagi na ng PCG Auxiliary Force bilang Vice Admiral. PBBM at DA pinasinayaan ang pagbubukas ng malawakang dam project sa bansa. PNP buo ang suporta sa panukalang batas na ipagbawal ang online gambling. Pagpapataw ng buwis sa mga online seller nagsimula na. Pilipinas inilunsad ang cruise visa waiver program upang palakasin ang cruise tourism. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ukol sa paglaganap ng modus sa social media kung saan gumagamit ng pekeng content upang makapagkalap ng impormasyon ng tao. Ang modus na ito ay nagpo-post ng AI-manipulated content na kung saan nagpapanggap ito bilang isang lehitimong organisasyon, opisyal o individual. Paglilinaw din ng BSP na hindi isinusulong ni BSP Governor Eli Remolona Jr. ang di umano'y Tesla code o anumang cryptocurrency investment at tanging kanilang opisyal na mga kontak lamang ang nagbibigay ng mapagkakatiwalaang impormasyon. Inilahad ng Philippine National Police o PNP ang buong suporta nito sa panukalang batas na isinusulong ni Senador Sherwin Gatchalian ang paglalayong ipagbawal na ang pagsusugal online. Tunghayan ang detalye sa balitang hatid ni Daniza Lopez.
Inilahad ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG Deputy Director for Administration, Police Brigadier General Raul Tataka na suportado ng PNP ang panukalang batas na isinusulong sa Senado na naglalayong ipagbawal ang online gambling. We believe that by banning online gaming, we can protect our citizens, especially the vulnerable youth, from the harmful effects of excessive gaming. Ayon kay Police Brigadier General Tataka, nakitaan ng PNP ng negatibong epekto ang online gambling sa kabataan at mga pamilya kung saan kadalasang nauuwi ito sa adiksyon, kidnapping, pinansyal na pasanin at iba pang iligal na aktibidad. Kaya tangad ng PNP na maipasa ang panukalang batas para maprotektahan ang seguridad at kaligtasan ng mamamayan. Sa kabila nito ay nais din ng PNP na ipatupad ang mga educational campaign para mapalawig ang kaalaman ng publiko at magbigay kamalayan ukol sa masamang epekto ng pagsusugal online. Kasabay din dito ang hangarin na maibigay ang suporta sa mga individual na naapektuhan ng adiksyon sa e-games. We believe that raising awareness about the risks of excessive gaming and offering resources for those struggling with addiction can help prevent future problems and provide assistance to those in need. Ngunit sa kabila nito ay ikinabahala ni Senador Win Gatchalian ang pagkakasangkot ng kapulisan sa online gambling kung saan kinokonsidera niya ito bilang mapanganib na sitwasyon. Online gaming so accessible, and unlike a casino, diba? Like for us who work in government, we cannot go in casino and play, no? But with online games, it's very easy and accessible, no? Again, that's the beauty of internet, but also the downside of internet. Bagamat kumpirmado na mayroong ilang mga pulis na sangkot sa iligal na pagsusugal, ay tiniyak ni Police Brigadier General Tataka na nasampahan na ito ng mga kaso kung saan anya dismiss na ang karamihan at ongoing naman ang ilan. Pagbabahagi pa niya, isinasagawa rin ng ahensya ang spot inspections para matukoy kung sangkot ba ang isang pulis sa iligal na pagsusugal online. During inspection, kine-check po namin kanilang cellphones. So, during sa inspection na yan, nakikita na meron sila mga naka-upload na ganun na games, mga apps. So, yun po yung start po ng aming investigation against them. Titignan po namin yung kanilang background, ilan na ba yung kanyang salary compared po sa kanyang utang. So, doon po lumalabas po yung na talagang yung personal natin yun is addicted na po sa illegal gambling. So, Pinuri naman ng senador ang PNP sa pagiging aktibo sa pagtugon sa mga kaso ng iligal na pagsusugal. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nagsimula na ring patawa ng buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga online seller nitong Lunes, 15 ng Hulyo. Ayon kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr., ito ay alinsunod sa Revenue Memorandum Circular No. 792024. Aniya, hindi na rin kayang pahabain ang araw ng palugit matapos ng nakaraang 70 araw na ipinatupad kamakailan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng dengue, tumaas ng 30% noong Hunyo bunsod ng tag-ulan. First Lady Liza Marcos bahagi na ng PCG Auxiliary Force bilang Vice Admiral. PBBM at DA pinasinayaan ng pagbubukas ng malawakang dam project sa bansa. PNP buo ang suporta sa panukalang batas na ipagbawal ang online gambling. Pagpapataw ng buwis sa mga online seller nagsimula na. Pilipinas inilunsad ang cruise visa waiver program upang palakasin ang cruise tourism. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.